So, sabi niya, it's very clear. Hindi nila kausap ang sino mang mga senador. Sinabi niya lang, meron silang kausap na hindi senador na nakabalita. So, yung palang double hearsay na yun. Ano? So, sa aking pananaw, kaya kagabi pa lang sabi ko, hindi ko akalain na nabuhay na pala si Chichay dahil ito yung mga kwentong Lola Basyang lang. Kwentong Lola Basyang, kwentong kutsero, kwentong barbero, pero designed para takutin ng mga senador. Can just imagine ano ngayon na nasa ulo ng mga senador. Na pag they will, para ang influensya sila, pag bumoto sila, na laban do sa TRO ng Supreme Court, parang, kasi nabigyan kayo ng 100,000. That is the unfairness of the statement of the defense panel yesterday, particularly yung sinabi ni Attorney Roy. Dahil siya naman ang insist dito. And then, nagsabi pa siya na 100 million, pero hindi kami sigurado dahil in the future pa yon. So, anong klaseng press release to? But just the same, gusto ko lang maunawaan nyo na even if the Senate today decides to defy the Supreme Court do sa TRO niya, how would it affect the banking community? How would it affect the rights of every Filipino other than the Chief Justice? Kasi yun ang pinananakot nila Yung mga ordinary depositors, yung mga negosyante, maapektuhan. Excuse me. Ang pinag-uusapan lang rito is an exception to the rule because only the Chief Justice is facing an impeachment case. Nakita po natin ang naging reaksyon na press conference ng prosecution team doon sa statements na inahayag po ng depensa kagabi. Panoorin po natin ang press conference ng defense team kagabi sa Club Filipino. Good evening. We have called this press conference to air our grave concerns about the turn of events in the impeachment trial of Chief Justice Renato C. Corona. Yesterday, we received very reliable information that Executive Secretary Paquito Jojo Ochoa, acting in behalf of President Benigno Aquino III, was personally contacting and phoning Senator judges to persuade or pressure them to defy the temporary restraining order issued by the Supreme Court in favor of Philippine Savings Bank. We condemn in the strongest terms the efforts of the President to undermine the constitutional process that he himself initiated. Chief Justice Corona willingly participated in the impeachment process in good faith, with full belief that he will have a fair trial. It is now apparent that the President is bent on convicting Chief Justice Corona at all costs. At yan nga po ang bahagi ng statement na binasa ng depensa dito tungkol sa nagaganap na paglilitis. At para linawin yan, kasama natin ang magkabilang panig mula sa depensa, Attorney Karen Jimeno. Magandang hapon. At mula naman sa prosecution, Congressman Erin Tanyada. Magandang hapon, Kathy and Gio. Okay, unahin natin ang depensa. Kagabi nga ay nagpatawag kayo ng press briefing. Marami kayong inihayag. Ang tanong po ng tao, sino po ba talaga itong source ninyo na nagsabi nitong 100 million na iniaalok sa kanila? At para daw po matapos na ito ay ihayag na ninyo sa publiko? Siguro, kailangan natin respetuhin dito ay yung sinasabi nila na unang-una yung identity nitong taong na to at saka yung attorney-client privilege nga na dahil ang kinuusap dito ay ibang member ng defense panel na dahil nga may kinalaman ito dun sa kaso kaya hindi nila pwede ihayag yung identity sa ngayon. Okay. Congressman Erin, nasabi nga kanina sa isang news article na si Senator Cheese daw nakausap ang executive secretary ukol sa this week at least for 2 times. Can you comment on this? Well, inamin naman po ni Senator Cheese. I saw the program also this morning where he mentioned na totoo, nagkita nga sila ni Jojo Ochoa. Pero nilinaw rin po ni Senator Cheese na wala naman silang pinag-usapan tungkol sa impeachment case o walang inalok, no? So let's leave it at that. Yung masabi po natin nagulat po kami
yesterday was supposed to be a relaxing day, and then of course narinig nga namin na magkakaroon ng press conference nga ang defense. At tinitignan namin kung ano yung rason. Akala nga namin may good news niya na magbibitiw na si Chief Justice Corona or papayagan na niyang ipakita yung dollar accounts dahil wala naman talagang laman yon, no? Pero be that as it may, nakikita po namin na yung timing is suspect dahil ngayong araw magkikita nga yung impeachment tribunal in a caucus to decide on what they should do with regard to the TRO. Baka importante nga, Attorney Karen, ano yung nag-udyok sa defense para magkaroon ng isang press conference kahapon? At biglang parang 7 na ng gabi, nagulat nga yung mga tao. Ano yung naging dahilan? Siguro, kasi hindi rin nila pinaplano ito. Katunayan, karamihan sa amin, may kanya-kanya kami mga plano. Tapos, yung nangyari lang, I think, lalo na dun sa mga talagang linapitan ng source na diretso dun sa defense panel, ito yung mga impormasyon na kuha nila over the weekend. Tapos, medyo late din yung meeting noong Sabado na kinahantungan nga itong press conference na to, kaya hindi rin planado lahat. Siguro kaya nagkaganyan-ganyan din yung timing dahil kaya nga yung paglapit ay tungkol nga dito sa magiging caucus din ng Senator Judges tungkol sa TRO, kaya yung paglapit din siguro na sinasabi ng source na galing sa ehekutiba ay nangyari din over the weekend. At dahil nga doon, yun din yung nag-udyok para lumapit naman at magkaroon ng press conference para isabihin sa publiko na sana wag tuloyin ang gantong pangyayari dahil sana wag maapektuhan. Dahil maayos na rin, respeto natin yung impeachment process at yung impeachment trial na wag ma-affect yung partiality dito. Attorney Jimeno, kung sakali pong hindi sundin ng Senado itong TRO na ibinaba ng Korte Suprema, ano po ang gagawin ng depensa? Sa bahagi namin, wala rin kasi kami masyadong magagawa dahil ang PS Bank ay testigo ng prosecution at sila rin yung humingi ng TRO sa Korte Suprema na nakuha nila. Kaya siguro yung dilema ay nasa sa kanila nga na kung hindi nila sundin yung impeachment court, pagka kunwari sinabaliwala ng impeachment court yung TRO, pag hindi naman sila sinunod ng PS Bank, pwede silang makontempt. Pero pagka naman hindi nila sinunod yung TRO at magbigay sila mga impormasyon na relating to the dollar account at hindi klaro sa batas nga natin na mayroong exception, pwede sila magkaroon naman ng criminal liability at hindi rin natin alam kung ano magiging epekto sa kanilang depositors at sa banking. So siguro yan yung mga konsiderasyon nila na pwede nilang maging source ng dilema nga pamayang paglilitis. Kaya nga dito pumapasok yung suspect in timing dahil sinasabi nga nila na witness nga namin ito at bystander lang sila kung anong mangyayari, pero they called a press conference knowing for a fact na magkakaroon ng caucus ang mga senador. Ngayon nag-iisip kung bakit, what is behind this, kasi kung pwede silang tumahimik na lang at let the Senate do its thing, then tatanggapin naman ng taong bayan yan. Ngayon, kung ewan ko kung ang pakay pag hindi pumayag tapos merong binanggit na 100 million, no? Baka nabigyan o hindi nabigyan, maraming haka-haka na pwedeng pumasok. Kaya ang siguro hirap nun. sasagutin ko lang yung iniisip ni Erin. Yung nangyari kasi dito, yun nga, kung wala sigurong paglalapit doon sa mga senator judges para ma-impluwensyahan yung outcome ng impeachment process, siguro hindi rin kinakailangan nga magkaroon ng press conference. At yung paglapit ay dahil nga magkakaroon ng caucus, siguro yun din yung nag-udyok sa ehekutiba na makialam at makiusap. So, ang naging desisyon kasi dito ng mga sa defense panel, yung mga nagsabing mag-press con, ang concern nila is yung patuloy na pangingialam. Kasi dati pa, narinig na nila na meron daw interest in Paris. At syempre, nakikita rin naman natin sa mga pahayagan na sinasabi rin nila na kadalasan pinapahayag ng Malacanang na yung interest nila dito sa kaso na matuloy itong impeachment na yung pagka siguro galit nila rin kay Chief Justice Corona. Pero yung pagpapahiwati kahapon ay parang ang kinakausap doon, kung napakinggan niyo yung press statement, ay ang Pangulo, na nakikiusap sa Pangulo na itigil lang ang pangingialam. At yun yung
objective dito at hindi para maapektuhan yung mismong impeachment process. Attorney Jimeno, ang sinasabi po ng iba ay kinukondisyon na ng depensa ang isip ng publiko para maisip nila na nagkakaroon nga ng mistrial at ma-justify nyo daw or you're setting the stage for a walkout. Is this true? I don't think naman na magandang preemption to or magandang basis para sa walkout, di ba? Kung sinasabi namin makikialam, ito nga yung gusto namin kasi ipagpatuloy yung proseso sa loob ng impeachment court. Kaya nakikihikayat sila na wag ituloy ang pangingialam para matuloy-tuloy natin itong prosesong ito dahil yun yung gusto nang gawin dito ng defense team ay ipagpatuloy yung proseso ng impeachment at ituloy ang paglilitis sa loob ng impeachment court. Kaya hindi rin ito magandang basihan